Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Lumaki akong si Tatang, ang kinikilalang batas, lalong-lalo na sa loob ng aming tahanan. Ang bawat sasabihin at mamumutawi sa kanyang labi ay hindi nababalik. Ni minsan ay hindi ko man lang nakitang lumuha ang padre di pamilya ng aming tahanan. Sobrang tigas ng puso nito. Kaya lumaki kaming magkakapatid na may malaking takot sa kanya. Bawal magpagabi sa langsangan. Bawal bumarkada. 6:00 pa lang ng hapon, dapat ay nasa loob na ng bahay. Sabay-sabay at dapat kumpleto rin ang pamilya namin sa pagtulog sa hapagkainan. May kanya-kanya rin kaming toka sa mga gawaing bahay, etc. Minsan, naisip ko nang magrebelde dahil sa labis niyang pagdidisiplina. Umiyak na lang ako ng palihim dahil tiyak na makakagalitan ako pag nakitang ngumungoy-ngoy at baka tamaan lang ako ng umaatikabong sermon. Sa aking murang kaisipan ay nagtanim ako ng panibugho. Nang galit kong makatuwiran pa ba ang pagpaparusa niya sa aming magkakapatid kung nakagagawa kami ng kasalanan. Naroong paluhurin kami sa munggo at asin, isako at ibitin sa puno, padapain at saka papaluin sa puwet na kulang na lang ay sumabog ang ihi sa sobrang sakit. Sunod na ang walang katapusang sermon habang kaharap ang pagkain. Inang, bakit ganon si Tatang? Hindi ba niya kami mahal? Minsan ay naitanong ko sa aming inang. Maniwala kayo mga anak, mahal kayo ng tatang ninyo. Iba lang ang ginagawa niyang pagdidisiplina para matuto kayo sa buhay. Balang araw ay maiintindihan ninyo siya. Palaging paliwanag ni inang sa amin noon. Madalas din itong nagbibida sa inuman ng tuba pag dinarayo ng mga kasamahan sa pangingisda. Madalas ay naririnig ko pa ang aking pangalan. Yang anak kong panganay si Junjun mga pre. Hindi ko na pinakinggan pa ang sunod niyang ipinagbibida sa inuman dahil sa takot kong marinig na ipinahihiya niya ako sa kanyang mga kaibigan. Sobra na talaga si Tatang. Pati ako ay ginagawang pulutan sa kanilang inuman at mas nadadagdagan pa nga ang kinikimkim kong sama ng loob sa kanya. Pues ipapakita ko kay Tatang na mali siya dahil magaling ako. Makikita niya, magsisikap ako at magtatagumpay. Itinanim ko sa mura kong isipan upang balang araw ay ipamukha ko sa aking ama na mali siya ng panghuhusga agad sa akin. Kung kaya't
Simula noon ay pinaghusayan ko pa ang aking pag-aaral hanggang sa sumapit ang nalalapit kong pagtatapos sa sekundarya. Subalit, napansin ko rin na palagi na lang gabing-gabi na kung umuwi ang aming ama galing sa karagatan. Minsan magdamag at inaabot pa ng kinabukasan. Sa isip ko ay mas mabuti yun para naman hindi kami masyadong napagtutuunan nito ng pansin. Napapa-ismit na lang ako tuwing sasalubungin ito ni inang at pupunasan ng pawis. Kala mo ay kung sinong hari na may tagasilbi. Inis ko pang naiisip. Bukas, Wado, ay graduation na ni Junjun. Kailangang dalawa tayong umakyat sa stage dahil valedictoria ng anak mo. Masayang balita at salubong ni inang sa kanya. Kailangan pa bang dalawa tayo? Ikaw na lang, Susan, at hindi maaaring hindi ako mangisda. Wala tayong kakainin. Mahinahon itong sagot. Sa puso ko ay nakaramdam ako ng iba yung kirot. Bakit kaya ayaw akong samahan ni Tatang sa isang mahalagang bahagi ng aking buhay? Siguro ay napahiya ito sa sarili dahil simula pa lang na ipinamumukha ko sa kanya na kaya kong makapagtapos, di tulad ng pinagkukwento nito sa mga kasamahang mangingisda. Simula pa lang yan, Tatang. Simula pa lang yan. Nagpupugay ang aking puso dahil natalo ko ang aking ama sa kauna-unahang pagkakataon. Kinabukasan, habang nagtatalumpati ako sa entablado, ay parang nakita ko naman si Tatang sa likod ng isang puno at nagkukubli. Nakangiti pa siyang nakatanaw sa akin at parang nagpunas ng luha sa mata. Nang magtayuan ng mga tao upang gawaran ako ng masigabong palakpakan, ay kita kong nakikipalakpak din ang aking Tatang. Pagkatapos ay agad nang tumalilis paalis nang makitang pababa na ako ng stage. Si Tatang nga ba talaga iyon? Pero sinabi naman niya kagabi na hindi siya makakarating sa aking graduation. O baka naman guni-guni ko lang dahil sa obsession kong ipinamukha sa aking ama na magaling ako. Hindi ka magtatrabaho habang nag-aaral, Junjun. Pag-aaral lang sa kolehiyo sa bayan ang atupagin mo at ako na ang bahala sa lahat. Pero Tatang, saan tayo kukuha ng pang-tuition ko? Hayaan yung nang tulungan ko kayo. Isa pa ay kaya ko pong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Huwag naman ho kayong hambog. Mulat po ako sa katotohanang mahirap lang tayo. Aminin nyo rin minsan na hindi nyo rin kaya. Babaan nyo naman ang pride ninyo, Tatang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa kong sumagot sa aking ama. Isang malakas na suntok ang pinadapo niya sa aking mukha ng aking ikinagulat. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ako ang masusunod sa pamamahay na ito habang pinapakain pa kita. Pag-aaral lang ang atupagin mo, tapos ang usapan natin. Mariing wika nito sa aking sabay alis ng bahay. Umiiyak naman si Inang na dinaluhan ako. Inang,
Wala ho akong masamang ibig sabihin. Gusto ko lang pong tulungan kayo ni Tatang. Palagi na lang ako ang mali. Humihikbi kung paliwanag. Alam ko anak, alam ko, pero hayaan mo na ang tatang mo sa gusto niya ha? Ani ni Inang. Ang yabang mo talaga Tatang. Aber, tignan ko nga ang hambog mo kung talagang kaya mo akong mapag-aral sa kolehiyo. Muling tumanim sa aking isipan, ngunit muli ay hindi ko isinatinig. Gaya ng sinabi ni Tatang, nag-aral nga ako sa bayan at tuwing weekend lang kong umuwi sa aming tahanan. Alam kong hirap na itong pag-aralin ako. Nakikita ng dalawang mata ko. Kailan kaya ito susuko at aamin sa sarili na hindi na niya kaya? Kay tagal naman, malaki rin ang ibinagsak ng dati nitong matikas na katawan at madalas na itong dalahitin ng ubo. Isang gabi ay nakita ko itong nasa dalampasigan at minamasda ng nagkukuti-kutitap na mga ilaw sa laot, waring nag-iisip ng malalim. Pamaya-maya pa ay nilapitan ito ni Inang. Wado, "Ko, ikaw na matanda ka. Halina sa loob. Malamig dito sa labas at matulog na tayo dahil maaga pa tayong pupunta bukas sa bayan para maglako ng huling isda. Ito, inumin mo muna itong salabat para maginhawaan ang pakiramdam mo at kainin mo itong nilagang saging na natira kanina dahil hindi ka kumain ng kanin. Pasensya na at kinapos ang niluto ko. Paano ay nagtitipid tayo para sa bayarin ni Junjun sa eskwela?" Ani ni Inang. Nakita ko itong tumango at sa kagutom na isinubo ang nilagang saging. "Tulog na ba ang mga bata? Ikaw ba ay kumain na? Lahat ba ng anak mo ay kumain na? Si Junjun, kumain ba ng maayos? Ayaw ko siyang nagugutom dahil ayaw kong humina ang kukote nun sa pag-aaral. Baka hindi makagraduate ng kolehiyo. Sayang ang ating mga pinaghirapan." Narinig kong sagot nito kay Inang. Napabuntong hininga na lang ako nang marahas sa narinig na winika ng aking tatang. Kinabukasan ay sabay-sabay na kaming tatlong pumunta ng kabayanan. Ni hindi ako pinagbuhat ni Tatang ng mga malalansang isda dahil madudumihan lang daw ang aking uniforme. Tinaplik din nito ang aking kamay nang tangkain kong agawin ang kanyang mabigat na daladala. "Ako na, kaya ko ito. Malakas pa ako sa kalabaw." Mayabang pa nitong wika. Bahagya tuloy akong nainis. Bahala ka nga kung ayaw mong magpatulong. Maigi at hindi ako mahihirapan. Sa isip-isip ko na lamang, pero hindi ko naman isinatinig. Inihatid pa nila ako sa harap ng pinapasukan kong unibersidad habang dala-dala pa ang mga huling isda. "Uy Junjun, airmats mo?" tanong ng aking mga eskwela. Sasagot sana ako ng oo, pero inunahan ako ni Tatang. Hindi, katiwala lang kami ng kanilang mga bangka sa pamamalakaya. Sabay alis na nila. Naiwan akong nagtataka kung bakit iyon ang sinabi nito sa aking mga kaklase. Sa loob ng aking puso
ay parang nakaramdam ako ng awa sa aking magulang sa kauna-unahang pagkakataon. Sa wakas, pagkalipas ng maraming taong pagsusunog ng kilay, ay nakamit ko na rin ang tagumpay, pero hindi na naman muling sumama si Tatang sa entablado. Dangan lang at muli ko na namang itong nasulyapan sa labas ng unibersidad at nakahawak sa git habang nakikinig ng aking mahabang talumpati. Ngayon ay sigurado na akong si Tatang iyon. Pero ano ang dahilan at ayaw niya akong samahan sa aking pagtatapos? Ni ayaw niya akong lapitan upang batiin man lang. Dapat nga ay yabangan niya ako at sabihin sa aking, "Nakita mo, Junjun, na kaya kong pag-aralin ka. Bilib ka na ba sa akin?" Kung ganon, ay siya na nga ang magaling. Pagkaraan pa ng maraming taon, ay heto na ako at isa ng matagumpay na tao. May sasakyan, magarang bahay, negosyo at maraming pera. Pero ang aking tatang kahit kailan ay hindi tumanggap ng kahit ano buhat sa akin. Katwiran nito, hanggang kaya ko pa ay itataguyod ko ang mga kapatid mo. Huwag mo kaming alalahanin. Sarili mo ang intindihin mo at pagbutihin mo. Kaya ko pa silang buhayin. Malakas pa ako sa kalabaw. Tatang, hanggang ngayon ay napakataas pa rin ng pride mo. Gustong gusto ko na siyang sumbatan kung bakit siya ganyan. Hindi bali, darating din ang araw na iyon na titiyak ko at lahat ng sama ng loob ko, ultimo kaliit-liitan, ay sasambitin ko sa kanyang harapan. Sa tingin ko ay dumating na nga ang araw ng aking pinakahihintay dahil isang tawag ang aking natanggap buhat sa aking inang. "Junjun anak, kailangan mong umuwi. Ang tatang mo may sakit. Ayaw magpadala sa ospital. Gastos lang daw at palaging tinatawag ang pangalan mo. Magmadali kang umuwi anak." Umiiyak nitong pagbabalita sa akin. Ha? Tinamaan din pala ng sakit at kahinaan ng pinakamalakas at mayabang na kalabaw? Hindi ko maiwasang maisantinig habang kausap si inang sa telepono. "Anong klase kang anak upang pagsalitaan mo ng ganyan ang ama mong nagpakahirap para maabot mo ang lahat ng kaginhawaan mong tinatamasa ngayon?" Narinig kong sumbat ng aking inang sa kabilang linya. "Inang, pasensya na po. Hindi po ganon. Ang sa akin lang." Pinagbagsakan at pinatayan na agad ako ng telepono ng aking inang. Ni hindi man lang nito ako pinagpaliwanag. Dahil sa nangyari ay napilitan na nga akong agad magbiyahe pabalik sa aming probinsya. Si Tatang ay matitiis ko pero hindi ang galit ni inang. Habang binabagtas ng sasakyan ko ang bayan namin ay nakita ko si Mang Julio, kabarkada ni Tatang sa pag-iinuman ng tuba noon. "Mang Julio, kayo ho ba ay pauwi na? Halina ho kayong sumabay sa akin." Alok ko na agad namang pinaunlakan ng matanda at nag-aalangan pang umupo sa magarang upuan ng aking sasakyan. "Ikaw na ba si Junjun, anak ni Wado? Naku, tignan mo nga naman, asinsado ka na nga pala. Tama nga ang tatang mo na magiging matagumpay ka sa buhay.
"Ho, sinabi yun ni Tatang sa inyo?" Pero ang akala ko ay nagulat kong tanong dahil hindi ko inaasahan na ganun ang sasabihin ito. "Oh, oo, batang are, hindi lang basta sinabi. Halos tuwi na lang pag kami ay nag-iinuman ng tuba ng tatang mo ay palagi kang bukang bibig at ipinagmamalaki. Minsan nga ay gusto ko nang suntukin ang ngalangala dahil nasasalinsing na ang tenga ko sa kauulit ng pagmamalaki sa kanyang panganay na anak. Makikita niyo, mga pare ko, si Junjun ko magiging asensado sa buhay. Hindi yun magagaya sa akin. Kaya lahat ay ginagawa ko para mapagtapos siya sa pag-aaral dahil balang araw siya ang babago ng aming kapalaran." Mahabang pagkukwento ni Mang Julio sa akin na may ngiti sa labi. "Nakakatuwa naman. Kita mo na, hindi nga nagkakamali ang ama mo sa iyo. Ibang-iba ka na ngayon. Sigurado kong nakakapag-inom pa si Paring Wado at walang sakit. Ay tiyak, aakitin ulit akong uminom ng tuba at ikaw na naman ang bukang bibig at ipinagmamalaki." Hindi ko namalayan na bumagsak na pala ang luha ko habang nakikinig sa matandang mangingisdang aking kaharap. "Alam mo bang napakaswerte mong bata ka dahil katulad ni Paring Wado ang naging ama mo. Napakalakas ng loob ng taong iyon at may paninindigan. Ang gabi ay halos gawin ng araw sa pagtatrabaho para mapagtapos ka lang ng pag-aaral. Napaka-responsabling ama na may pangarap para sa mga anak. Napakasipag na tao at palagi niyang sabi noon, dahil kailangan ni Junjun ko ng pangmatrikula at pangbaon, bawal akong mapagod." Hindi ko alam na napayakap na pala ako sa matandang aking kaharap habang hindi ko mapigilang lalong maluha. "Maraming salamat po, Mang Julio. Mabuti at nakausap ko kayo ngayon. Bigla akong nagising sa maling akala sa aking ama. Maling-mali pala ako," ani ko habang nagpupunas ng luha. Kayong mga bagong sibol talaga. Marami pang mga bagay na napakababaw ng pananaw sa buhay. Manhid sa mga nangyayari sa kapaligiran. Mahal ka ng iyong ama kung alam mo lang. Kunyari lang siyang matigas pero pagbubuksan mo ang laman ng puso, daig pa ang mamon sa lambot pagdating sa kanyang pamilya. Maswerte ka bata at naging anak ka niya. Akbay at tapik nito sa aking balikat. "Siya ako ay diyan na lang bababa, iho. Mag-usap kayong mag-ama. Kulang lang siguro kayo sa komunikasyon." Malakas na boses ni Mang Julio dahil napalampas ito sa babaan dahil sa kakakwento sa akin. Dagdag na kwento pa ni Mang Julio, kahit daw may sakit ang kanyang tatang ay patuloy pa rin yung pumapalaot ng walang palya. Ulanan at arawan sa gitna ng karagatan, may maiuwi lang na isda upang ibenta sa kabayanan. Wala daw itong pinapalampas na pagkakataon kahit nagsusungit ang panahon upang kumita lang ng pera para sa kanya at kanyang mga kapatid para matustusan ang kanilang pag-aaral noon.
Kung ganun ay dakila pala ang kanyang ama. Bakit ngayon lang niya napagtanto ang lahat? Kung hindi pa niya nakausap si Mang Julio ay mananatiling mali ang kanyang pagkakakilala sa sariling ama. Sana'y makabawi pa ako sa iyo, Tatang. Sana'y hindi pa huli ang lahat upang ipakita ko sa iyo at iparamdam ang bunga ng iyong pagpapagal sa amin. Bulong at iyak ko ng tahimik sa sarili habang nagmamaneho patungo sa maliit naming tahanang nakatirik malapit sa karagatan. Kalahating oras na akong nakarating sa aming bahay, pero nananatiling nasa labas lang ako. Nahihiya akong pumasok. Nahihiya talaga ako. Hiyang-hiya sa aking tatang. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin at kakausapin. Diretso sa pag-agos ang aking luha at patuloy na nagsisisi. Ang sama-sama ko palang anak. Anak, andyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Ba't hindi ka pumasok? Bungad ni inang sa akin. Sa halip na sumagot, dito ay napahagulgol na lang ako sa aking kinatatayuan. Inalo naman ako nito at pinatahan. Ang anak na are, matanda na ay iyakin pa. Inang, mapapatawad kaya ako ni Tatang, ang sama kong anak. Ang isinukli ko sa lahat ng kanyang paghihirap para maitaguyod ako. Kami sa pag-aaral ay maling paghusga at akala. Ang akala ko kasi hindi niya ako mahal, na mayabang siya. Yun pala ay ako ang kanyang ipinagyayabang sa lahat. Wala namang magulang na nagtanim ng galit sa kanyang anak. Akala mo lang ay hindi ka mahalaga sa tatang mo, pero saksi ako kung gaano kanya kamahal at pinakauna mo siyang tagahanga. Maaaring hindi niya maipakita iyon ng harapan dahil ang iyong tatang ay kunyaring matigas at hindi emosyonal. Alam mo naman lalaki, pero madalas din iyong lumuluha ng palihim. Ayaw lang ipakita sa atin. Proud na proud siya sa iyo, anak, dahil ikaw ang nakaabot ng dating pangarap lang niya noon. Patawarin mo ang iyong ama kung sa akala mo ay nagkulang siya. Kung sa akala mo din ay hindi ka mahalaga. Kung sa akala mo ay di siya pumupunta at hindi ka sinasamahan sa pag-akyat sa stage pag nagtatapos ka. Pero anak, dumarating siya at malakas na pumapalakpak para sa iyo. Nahihiya lang siyang magpakita, makipagkamay at makisalamuha sa maraming tao dahil puno ng kalyo ang kanyang mga kamay sa kakatrabaho. Nanliliit siyang makatabi ang ibang tao, pati sa iyo na mismo kanyang anak na isa ng edukado dahil siya ay elementarya lamang ang natapos. Ikinahihiya niya ang kanyang sarili dahil mangingisda lang siya. Kung sa akala mong siya ay mayabang, kabaliktaran iyon sa kanyang nararamdaman dahil ang totoo ay minimenos niya ang kanyang sarili. Ultimong isusubo na lang niya ay isusubo pa niya sa inyong magkakapatid. Ganyan siya kabuting padre di pamilya ng ating tahanan. Ang mahalaga ngayon, anak, ay nakilala mo na ang totoong tatauhan ng tatang mo.
Kaya halika na sa loob dahil kahit hindi sabihin ng tatang mo ay alam kong kanina pa siya naghihintay sa iyong pagdating. Akit ni inang sa akin. Pinunas ko ang aking luha at sabay na nga kaming pumasok ni inang sa loob na magkahawak kamay. Nadatnan ko si tatang na payapang natutulog sa katring higaan sa kwarto. Hapis ang mukha at napakapayat. Dala marahil ng mabigat ng pagtatrabaho sa dagat. Lumapit ako sa kanyang tabi at naupo sa kanyang gilid. Muli akong napaiyak nang makita nga ang kanyang mga kamay na nagsusugat at nangangapal sa kalyo. Maitim at matutuyong balat, dulot marahil ng matinding sikat ng araw sa gitna ng karagatan. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay at saka pinagmasdan. Kusa namang tumulo ang luha ko kahit anong pagpipigil ko. Dala ng labis na emosyon at awa ay nahalkan ko iyong habang nag-uunahang pumapatak ang aking luha. Lalaki ako pero kahit na sinong anak na lalaki man o babae ay tiyak na iiyak pag nakita ang katibayan at ebidensya ng sobrang kasipagan ng ating mga magulang, maitaguyod lang ang pamilya. Naramdaman ko na lang, nagising na pala si tatang at nakangiti sa akin ng napakaganda. Ngiting ngayon ko lang nasilayan sa kanya. Ginugulo din ito ang aking buhok. Hindi ko na napaglabanan ang aking emosyon at natuluyan akong napayakap sa kanya habang sinasambit ang mga katagang, "Patawad tatang, suntukin mo na ako kahit paulit-ulit. Payag ako dahil masama akong anak." Ngunit paulit-ulit din itong umiling, "Hindi anak, hindi ka masama. Kahit kunin ako ngayon din ng may kapal, ay ibubulong ko sa kanya na patuloy kang pagpalain at bigyan ng kasaganahan dahil naging masunurin kang anak at hindi mo binigo ang iyong ama." O tatang, mas lalo akong napahagulgol dahil sa sinabi nito. Ako ang may kasalanan ng lahat dahil ikinahihiya ko ang aking sariling ikaw lang ang tangi kong maipagmamalaki. Pasensya ka na anak dahil nagtanim ka pala ng sama ng loob sa akin nang di ko nalalaman. Nasasaktan na pala kita, wala kasi akong aral. Akala ko ay tama ang lahat ng ginagawa ko, pero maniwala ka, hangad ko lang ay makabuti para sa iyo. Ginawa ko lang ang alam kong tama para mapalaki kita ng maayos. Dagdag pa ni tatang na waring hiyang-hiya pa sa pag-amin ng totoong niluloob ng puso. Wala kang kasalanan tatang. Ako ang malaki ang pagkukulang sa iyo bilang anak. Naging sarado ang isip ko at puso. Manhid ako. Hindi ko nakita ang lahat ng iyong pagsisikap at hirap. Binulag ako ng sama ng loob. Pero tatang, hindi pa huli ang lahat. Hayaan mo akong bumawi at this time, bawal ka nang tumanggi. Ako naman ang masusunod. Napakapalad ko naman at binigyan ako ng itaas ng
isang anak na katulad mo. Mas mapalad ako, Tatang, dahil katulad mo ang naging ama ko. Hindi mo dapat ikahiya ang sarili mo dahil higit pa sa may aral ang ama ko. Ipinagmamalaki kita sa buong mundo. Siya, tama na nga ang drama. Itayo mo ako, anak. Isi-celebrate natin ang araw na ito. Kaya ko pang uminom ng tuba at pag natumba mo ako ay maaari mo nang gawin ng kahit na anong naisin mo sa akin. Hala, bilis! Dali na at hindi tayo makakarami. Biro na nito na waring lumakas bigla ang pangangatawan at nang akit na mag-jamming kaming dalawa. Nagtatawanan na lang kami at magkaakbay na inalalayan ko siya papunta sa ilalim ng puno at tabing dagat. Doon namin itinuloy ang aming masasayang pag-uusap. Hindi na daw niya kailangan ng hospital. Malakas pa daw siya sa kalabaw. Ang presensya ko daw ay higit pa sa pinakamabisang gamot sa buong mundo. Simula nga noon ay naging malapit na kami ni Tatang sa isa't isa. Madalas na mapataob ako nito sa inuman ng tuba tuwing umuuwi ako ng probinsya. Hindi ko rin sila mapilit na sumama sa akin sa lungsod dahil ayaw ng dalawang matanda. Mas manghihina lang daw sila doon dahil hindi sariwa ang hangin at mga pagkain. Well, may point naman talaga sila. Wala nang sakit ang aking Tatang. Parang nagdahilan lang ito. Lumakas na muli ang kanyang pangangatawan na ipinagpapasalamat ko ng labis sa Diyos dahil binigyan niya ako ng sapat na panahon upang bumawi kay Tatang. Kahit pa sabihin niya na malakas pa daw siya sa kalabaw. Namamahala na lang siya ngayon ng mga bangkang aking binili para sa kanya. Dahil sadyang ang karagatan daw ang buhay niya. Ipinagawa ko rin ang aming dating maliit na bahay na ngayon ay bungalo na. Simpleng buhay lang ang gusto ng aking Tatang. Sapat ng nakakakain daw sila ng 3 beses isang araw at bumbungad sa bawat paggising nila ang karagatan na siyang naging katuwang niya upang mapagtapos ako at aking mga kapatid sa pag-aaral. Sigurado ko rin na mayroon akong oras sa kanila at madalas akong magbabakasyon sa aming probinsya dahil alam kong hindi lang pinansyal ang kailangan ng magulang ko, kung hindi ang aking presensya at walang sawang pagpaparamdam ng pagmamahal. Madalas ko ring sabihin kay Tatang kahit ayaw niya ang katagang, "Ako naman ngayon, Tatang. Pahinga ka naman kasi napagod ka." Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.